karamdaman. Sa ating pong pagpapatuloy, ay atin na pong buksan ang ating mga Bibles sa Romans chapter 12 at basahin po natin ang verses 4 to 8. Muli ko pong iniiling bawat saan tayo magsintindi at basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Sasabay po sa akin ng mga lalaki and then sasagot po ang mga kababaihan. Ready? Begin. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. Together, if it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng salita, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang bawat isa ay nandito, nagkatipon-tipon kami para sumamba sa inyo. Salamat po sapagkat ang oras na ito ay nakalaan para amin ang pakinggan ang inyong pong salita. Ihanda mo ng puso't isipan namin, ang banal na Espiritu ay maging malaya na mangusap, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa salita mo namin pag-aaralan, tulungan mo po kami na magkaroon ng panibagong kasiglahan sa pamagitan po ng inyong salita. Tulungan mo ang inyong lingkod, may bahagi niyo ito ng maayos, maliwanag at may kapangyarihan. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakubutan po yung lahat. Alam niyo po, noong ako ay kabataan pa, noong ako po ay single, ay isa sa pinaka-na-enjoy ko na activity sa church ay yung camp. Yung camping or youth camp. Sino dito mga naka-attend ng youth camp? Okay? Youth camp. Diba? So, nakakatuwa, no? Talagang every summer, excited kami umuwi ng Calapan dahil may youth camp. Naalala ko, ang first time na umattend ako ng youth camp ay ako po ay 12 years old. No? At simula noong taon-taon, ay umattend ako ng youth camp sa Calaca, Batangas pa noon, no, ang aming youth camp. At alam niyo po, ang isa sa pinaka-paborito ko, no, isa sa mga paborito, no, na activity sa youth camp ay yung pagkayong hapon na, no, sa hapon, puro sports, no, at puro mga parlor games. Ang isa sa mga parlor games na paborito ko ay tinatawag na treasure hunt or treasure hunting. Okay? So, itong treasure hunting, grupo kayo na sa 4 or depende sa kung gaano kayo karami, pero madalas ay 4, igugrupo kayo. And then, meron isang treasure na nakabaon somewhere na inyong hahanapin. Na para nyo mahanap ay meron mga instructions or may mga clues na susundin kayo. So, palagay ko sa team building sa mga offices, ginagawa din ito. Kasi napakarami ng madidevelop sa inyo pagka na-involve kayo sa ganitong laro, no? Yung cooperation, no? Comprehension, no? Kasi pag hindi nyo naiintindihan yung mga clues, hindi kayo makakarating o hindi nyo makukuha yung treasure. At ang maganda dito, pabilisan, no? Walang first, second, and third sa treasure hunting, no? Kung sino yung una na, o pinakamabilis na makuha yung treasure, yun ang panalo. One time pinagawa ako ng mga clues. Ako naman ang pinagawa. Kasi graduate ako ng high school, nag-aaral ako sa Bible school, so sabi sa akin ni Pastor ako, ikaw ang gumawa ng mga clues. Naku, hindi ako marunong gumawa. Dalawa kaming pinagawa, 8 kami ng clues. No? Pero isang treasure lang hahanapin. So mali yung aking pagkakagawa. No? Kasi akala ko, pag nakuha mo yung clue, tatalikod kang gano'n at babasahin mo. So yung posisyon ng ginagawa ko, kumbaga nasa isip ko, tatalikod sila. Kaso, hindi sila tumatalikod. Kasi sabi ko, pagka tumalikod, pagka nakita nyo yung clue, nasa left.
Eh kaso pagka hindi ka tumalikod, yung left mo, pagka tumalikod sa kanan yun, no? So hindi nila nakuha. Galit na galit sila doon sa gumawa doon. hindi ko inamin na ako ang gumawa. Sabi ko, hindi ko alam, malay ko sino gumawa niya. No? Pagka mali ang clues, mga kapatid, you will never discover that treasure. No? Pero pag tama ang iyong clues, no? Pag tama yung mga instructions, at tama yung iyong pag-unawa, at sama-sama kayo na unawaan niyo, makukuha nyo, no? Makikita nyo yung treasure, madi-discover nyo, no? Yung treasure. Di ba? Ngayon umaga, mga kapatid, ang isa sa maganda at exciting sa pagiging Kristiyano ay yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon simula nung tinanggap natin siya. And the more you expose yourselves to God's Word, no, the more you read His instructions, no, the more you read His words, doon mo makikita yung mga kayamanan, no, yung mga blessings na ibinigay sa iyo ng Panginoon. At nakakalungkot, mga kapatid, nais ko itong sabihin sa inyo at nawa matandaan ninyo. When you stop reading His Word, no, or when you get lazy reading His Word, marami kayong mamimiss na blessings. Hindi ko malilimutan yung sabi ni Pastor Nelson Cerezo. Pagdating daw sa langit, well, sabi niya, gamitin natin ang ating sanctified imagination. Pagdating daw sa langit, meron daw isang room na pag binuksan mo, unclaimed blessings. Ano? Mga unclaimed blessings. Mga blessings na para sa'yo, pero dahil sa tinamad na, o kaya nakalimutan mo, no? O hindi mo sinunod ang Panginoon, hindi na ipadala sa'yo. Diba? So kung totoo kaya yun, gaano kaya karami ang mga unclaimed blessings? To you personally, ano kaya yung mga blessings na ibinigay sana sa'yo ng Panginoon, na natatakot ka? O kaya nalimutan? Ang isa sa mga blessing po na atin po ma-realize when we read His instructions are the gifts. Ang mga kakayahan loob niya sa atin. No? Meron pong kakayahan ang Panginoon na ibinigay sa bawat isa. At later on, mas atin pa po itong in the eyes of God, mga kapatid, because of the Lord Jesus Christ, we are special. Binigyan niya tayo ng kakayahan. So, last Sunday, nakita natin using our God-given gifts. No? Nakita natin na dapat, once na makita po natin yung kakayang pinagkaloob ng Panginoon sa atin, dapat gamitin natin yun. No po? Hindi pwedeng itago. No? Hindi pwedeng ipang-display lang yun, mga kapatid. We need to use it. No? At tandaan natin, it is God-given. No? Hindi po ito acquired. No? Kundi ito po ay ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, sa pangalawang linggo ng ating pag-aaral, ito po ang pamagat ng ating pag-uusapan. Discover your gifts. No? Alamin mo, ano ba yung kakayahan na binigay sa iyo ng Panginoon? Okay? Ano ba ang mga bago na kakayahan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na dapat po natin na gamitin? I'm sure yung iba sa atin dito ay alam na, no? Katulad ko po, alam ko na yung kakayang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Ang tanong po sa bawat isa na alam na kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon, ginagamit niyo po ba? Or nire-reserve niyo for something else? Diba? Dapat po natin yung gamitin. Last time, nakita po natin kung saan natin dapat gamitin. At ngayon po umaga, gusto ko tingnan natin ang mga bagay para atin po itong madiskubre o makita. Marahil yung iba sa atin, hindi pa natin alam. O yung iba sa atin, nalimutan natin. No? So, nawa maalala natin itong mga kakayahan ito. So, ano bang ibig sabihin ng spiritual gifts? Basahin niya po muna natin. Ready? Begin. Spiritual gifts are supernatural abilities or capacities given by the Holy Spirit to individual Christians
within the Christian community. These gifts have their origin in God's grace and are meant to be used for the edification of the church and the fulfillment of God's purposes. So ito po ay supernatural abilities or capacities given by the Holy Spirit. It is supernatural, hindi dahil sa, magkakaroon ka ng kakayahan na lumiban, no? Or gawin ang hindi natural, no? Kundi ito po ay yung supernatural sapagkat dati hindi mo ito ginagawa, pero ngayon nagagawa mo na. Gaya ng example ko po last time, before, hindi ko kayang magsalita sa unahan. No po? Before, hindi ko po kaya na welcome po. Before, hindi ko po kaya na mag-share ng Word of God. No? Before, hindi ko po kaya mangusap sa ganito karaming tao. Ano po? May mga bisita po. Welcome po. So before, ang isa po sa nakita kong pagbabago na nakita ko sa aking buhay nung nakilala ko ang Panginoon, hindi ko naiintindihan ang Word of God. No? Paulit-ulit kong binabasa ko pero hindi ko siya naiintindihan. No? Yung John 3:16 at John 1:12, no? Yun ang pinaka-popular verses sa Bible. Pero alam niyo po, kahit na paulit-ulit ko itong binabasa, hindi siya pumapasok sa utak. But the moment, no, nang nakilala ko si Jesus, nung pumasok siya sa buhay, nagkaroon siya ng kahulugan. No? Nagkaroon siya ng kulay. Nagkaroon siya ng naunawaan ko siya. No? Na nakita ko kung ano ang kahalagahan ng talatang yun sa buhay ng bawat isa tao. So mga kapatid, ngayong umaga, meron po tayong 4 na clues na titingnan para ma-discover natin yung ating spiritual gifts o yung ating mga kakayahan, no, na meron tayo. Okay? Ang una na gusto ko makita natin, the divine giver. You need to know the divine giver of these gifts. No? Ang nagbigay ng mga kakayahan ito. Okay, kanina ko pang paulit-ulit na sinasabi yun, pero gusto ko pong pagtibayin natin sa pamamagitan ng mga talata na nakasulat po sa Bible. Sabi po sa James chapter 1, verse 17, basahin nga po natin. Ready? Begin. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does change like shifting shadows. Mga kapatid, ito po gusto ko makita natin. Alam ko na pag-aralan na natin ito, pero kasama sa mga gifts na binibigay sa atin ng Panginoon ay itong kakayahan na ito. At pansinin po natin yung good and perfect. No? Every good and perfect. Ang ibig pong sabihin yan, na-share ko na rin ito sa inyo, pero baka nalimutan nyo na, no, nais kong ipaalala. Nung sinabi po, no, ni James na yung mga kakayahan, no, po, yung mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon ay good and perfect, ang ibig sabihin ng good intention, no? Ang Panginoon, nung ibinigay niya yung mga kakayahan na yan, nung bless ka ng Panginoon, mabuti yung kanyang intention. Hindi katulad po ng mga politiko ngayon. Hindi naman lahat ng mga politiko. No? Ilan sa mga politiko, kaya yan tumutulong, di ba? Kaya sila nagre-regalo, no? Kaya yung nagpapapicture, no? Selfie, kailangan. Kaya yung nagbubuhat ng mga bata, napapansin niyo yun? Lahat ng mga politiko, tandaan niyo to, nagbubuhat ng mga bata yan. At kumakain niya ng sa Pilipino, kamay, kakamay yan. Di ba? Merong dahilan kung bakit nila ginagawa ang mga bagay nito. Meron silang hidden agenda. Di ba? Pero ang Panginoon, nung nagbigay siya ng kakayahan, He has a good intention. Okay? Meron siyang maganda at mabuting dahilan. Ba't kanya bibigyan ng kakayahan at ng pagkapala sa mundo. And then yung word, the perfect gift, ito daw po ay sakto. No? Ito daw po ay walang kulang. At ito daw ay makakabuti sa iyo. Na pagka iba ang ninais mo, hindi na yung makakabuti. Kung ano ang meron ka ngayon, mga kapatid, yan daw ang makakabuti sa atin. Yun po ang ibig sabihin ng every good and perfect gift is from God. No?
coming down from the Father of the heavenly lights. No? Kaya minsan, nag-wish ako, sabi ko, Lord, sana 6-footer ako. No? Siguro hindi ako ganito kagandang lalaki kung 6-footer ako. Di ba? Di ba, mami? And then, my point is that I'm just joking. Pero ang ibig ko pong sabihin, hindi bagay sa atin kung halimbawa, i-wish mo na iba itsura mo. No? I-wish mo na sana hindi ganito itsura ko. Sana mas maputi ako. No? Sana mas patangos ang aking ilong. Di ba? Parang nagkamali yata ang Diyos. Mga kapatid, kung gano'n ang iniisip natin, then, gusto ko pong sabihin sa inyo, kung ano man ang wala sa atin ngayon, hindi yun ibinigay ng Panginoon. Because that is not good and perfect. Ang ibibigay lamang sa iyo ng Panginoon ay yung maganda, no, at sakto para sa iyo. Kaya kung ano ang meron tayo, mga kapatid, let us be thankful. Nasubukan niyo na ba na magpasalamat sa Panginoon so kung ano ang meron? Alam niyo po ba, ang pangtanggal daw po ng inggit, no, at discontentment sa buhay na ito ay pagpapasalamat. Subukan nyo, try nyo lang. No? Kung halimbawa, inggit sa kapitbahay mo kasi parang lagi may appliances na, no, na dinideliver. No? O kaya, dun sa mga friends mo na nasa Facebook, di ba? Dito ayaw nang tumingin sa Facebook kasi naiinggit sa pinupuntahan nila, sa kinakain nila, sa suot nila. Di ba? Sometimes naiinis ka na. Parang, diba? Pero subukan mo na tingnan kung ano yung mga meron ka at subukan mo na pasalamatan ng Panginoon. It will change your heart. It will change your attitude. You will realize na mahal ako ng Diyos. Hindi ako pinabayaan. Hindi ako kawawa. Di po ba? Ang dahilan kung bakit tayo naaawa sa ating mga sarili, sapagkat nakakalimot tayo magpasalamat sa Panginoon. Because the gifts that God is giving to us is good and perfect. Amen? Kaya mga kapatid, ito pong biyayang ito na pinagkakaloob sa atin, itong kakayahan na ito na pinagkakaloob sa atin na meron tayo, it is God-given. Ang Diyos ang nagbigay nito. Na kaya ka binigyan, may maganda siyang intention. No? At yung ibinigay niya sa'yo, saktong-sakto sa'yo. No? Pagka iba ang binigay niya sa'yo, hindi yun maganda. No? Hindi yun kakasya sa'yo. Tayo mga Pilipino, ewan ko kung yung ibang mga lahi ay uso yung hand-me-downs, yung tagasalo ng mga pinaglumaan. Okay? So kami po sa aming magkakapatid ay 3 kaming lalaki, pero 10 years ang pag-iita namin nung kuya ko, yung sinundan ko. At tuntua ako pagka luma na yung kanyang mga polo, yung kanyang mga t-shirt, kasi ako sumasalo, medyo kasya magkapareho na kami ng katawan. Pero one time, gusto kong kunin yung kanyang sapatos. Kasi pareho rin kami ng size. Kaya lang, nung sinuot ko yung sapatos niya, nagtataka ako, pareho kami ng size, pero ang luwag sa akin, yung sapatos niya. Na pag naglalakad daw, tumatalsik. No? Tumatalsik yung sapatos. Yun pala. Kaya pala ganun. Bagamat pareho kami ng size, pero yung taba ng paa, magkaiba. Sa kanya, kung ang paa ko ay luya, sa kanya mas luya. Kaya, nagpapasadya siya. Nagpapagawa siya sa Marikina, nagpapatayin siya, na siya lang ang pwedeng gumamit. Hindi pwedeng iba ang gumamit. Kasi, sinukat yun according sa size ng paa niya. So, ang gusto ko pong sabihin ngayong umaga, mga kapatid, let us not wish for other gifts. Na parang sana, ganun din ako katulad niya. Sana meron din akong ganun katulad. Mga kapatid, meron tayo. No? May binigay sa atin ng Panginoon na good and perfect. Ang dapat lang natin alamin, we need to discover. At para ma-discover natin, the first clue is, you need to know the giver of it.
or giver of it. That is God. Ibig sabihin, ipanalangin mo. No? Basahin mo ang kanyang salita and you will know. Okay? Isunod na talata, ang sabi dyan, sa 1 Corinthians 12:4-6, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them, and in everyone, it is the same God at work. So mga kapatid, itong mga kakayahang ito, no, ito ang nag-distribute nito ay ang Holy Spirit. Pag ginamit natin sa paglilingkod, no, ang paglilingkuran natin ay ang Panginoon. At ang tutulong sa atin para magamit ito ay ang Diyos Ama. So, gaya na sabi ko po last week, the Trinity is involved, no, sa paggamit po natin ng mga kakayahan ito. Kaya mga kapatid, kung gagawin natin ang instructions ng Panginoon, magiging productive tayo. No? May enjoy po natin itong mga kakayahan ito na pinagkaloob sa atin. Because it is God-given. No? At ito pang gusto kong malaman natin. Dahil ito'y galing sa Diyos, pinag-isipan ito. No? Hindi ito yung, marami pa akong, hindi ganitong naisip ng Panginoon na, dami ko pang mga gifts dito, mga kakayahan. Anong tawag dito? Ihahagis ko, bahala na kung sino ang makasalo. No? Alam mo, pagka gano'n, may dahilan ka para magreklamo sa Panginoon. No? Di ba, madalas, nung nagsabog yata ng kabahitan ng Diyos, absent ako. Nung nagsabog yata ng kagwapuhan, no, ay nasalo lahat ni ano. Di ba, may mga ganun tayong ano. Hindi ganun. Ang Panginoon, before the foundation of the world, bago pa nilikha ng Panginoon ng mundo ito, alam na niya kung ano ang bagay sa iyo, kung ano yung ibibigay niya sa iyo. Kaya it's up to us to discover. Okay? So, ang sunod po na gusto kong makita natin ngayong umaga, ang pangalawang clue, no? Hindi lamang you should know the divine giver, but the designated grantee. Alam niyo ba yung grantee? Receiver or recipient. Tatanggap ng gift. Importante po ito na malaman natin sapagkat hindi lahat ay pinagkakalooban ng spiritual gifts or ng kakayahan. Sino lamang yung designated o yung karapat-dapat or dapat bigyan ito? Okay? Ang sabi po ng Romans chapter 12 verses 4 and 5, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Pansinin niyo yung word na in Christ. Okay? Yung sunod na talata. Ang sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, basahin niya po natin. Ready? Begin. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are new. Yung sunod po, tingnan po natin. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit. And then last one, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ. Bakit in Christ? No? Napakahalaga po yung word na in. No? Dito po sa salitang ito at sa kadahilanan kung bakit po tayo bibigyan ng kakayahan ng Panginoon. Ang mga bibigyan lang daw ng kakayahan ng Panginoon are those people who are in Christ. Ano bang ibig sabihin pagka sinabing in Christ? Sa original po na pagkakasulat nito, ang ibig sabihin ng in Christ is one with Christ, or joined to Christ, or union with Christ. So, ang ibig pong sabihin, pag may relationship ka sa Panginoong Jesucristo, yun po ang panahon, yun ang pagkakataon na bibigyan ka ng spiritual gifts. Kung wala kang relationship sa Panginoon, I'm sorry to say this, hindi ka makakatanggap ng spiritual gifts. Siguro ang tanong, di ba lahat ay may relationship sa Diyos? Hindi po. Lahat lamang ng
isinuko ang kanilang buhay sa Panginoong Hesukristo. Lahat lamang na nagsisi ng kanyang mga kasalanan, lahat lamang na tinanggap si Jesus bilang lamang po ang may relationship sa Kanya. All the rest, no? Kasi sabi ng iba, member ako nito, member ako ng ganito, member ako niyan, ang dami kong membership. No? Ano lang po kayo, member kayo ng religion. But sad to say, many of the people ay walang relationship sa Panginoong Jesucristo, the Lord Jesus Christ. Nakuha niyo po? So are you in Christ this morning? Okay? Again, the only way para po matawag tayo na in Christ ay tinanggap natin siya bilang sarili natin tagapagligtas. At ang sabi doon, the designated grantee or recipient of the spiritual gifts are those people in Christ. Kaya sa umagang ito, if you are in Christ, kung isinuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo, hindi sa religion, hindi sa pastor, no? Or hindi sa iyong mga kaibigan, if you surrendered your life to Jesus, gusto ko sabihin ito sa inyo, sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, you have the spiritual gifts. Pinagkalooban ka ng makalangit na kakayahan ng Panginoon. Okay po? So, ano po ang mararamdaman natin kung gano'n? Diba? Ano po ang nararamdaman nyo pagka may sinabi na, pumunta ka, dumaan ka doon sa bahay, meron kang mga regalo doon. Dadaan ba kayo? Hindi. Pag sinabi, dumaan ka sa bahay, may regalo ka. May regalo ka sa akin. Magagalit ka ba? Bakit ako may regalo sa iyo? Galit, no? Taon-taon na lang yan, binibigyan mo ng regalo Ganun ba si Claudine pagka binibigyan mo ng regalo? Di ba? Di ba kahit hindi mo pa alam kung ano yung laman na regalo, nakangiti na agad? May regalo ka sa akin. Di ba? At ang Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus as spiritual gifts. Kaya mga kapatid, dun sa mga tao na nagsasabi na boring ang Christianity, KJ ng Christianity, hindi nila alam ito. Diba? Yun yung mga tao na hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon. Yun yung mga tao na hindi dumadalo sa fellowship. Because the more you, as I've said, the more you expose yourself to God's Word, marami kang madidiscover na ginawa sa iyo ng Panginoon, na ginawa sa atin ng Panginoon. At again, pagka naalaman mo na, uy, may gift para sa akin. May gift ang Diyos sa iyo. Di ba excited ka? Ano kaya yun? Malapit na naman ang Pasko, di ba? Ilang days na lang. 100 plus na lang. No? Pasko. So, isa sa mga nagpapasaya, no? Ay yung regalo, di ba? Na matatanggap natin. For sure, marami mga regalo tayong matatanggap. Nakakaawa naman yung isang tao na walang matatanggap sa Pasko na regalo. Diba? Siguro talagang ayaw na makipag-usap sa mga tao. No? Pero tayo, no? Tayo na pumapasok sa school, sa trabaho, tayo may mga family, for sure. No? Meron tayong matatanggap na regalo. At yun ang nagpapaganda, nagpapasaya ng Christmas. Yung mga gifts. Di ba? Ang nagpapasaya, or isa sa mga nagpapasaya sa Christian life, ay yung mga blessings, yung mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Okay? So, yun po ang pangalawa na gusto kong makita natin ng clue. No? Meron designated na bibigyan. At tayo kung ngayon po umagang ito, ano ang pumipigil sa atin para magkaroon ng spiritual gifts? Ano yung kinakatakot natin? The only way to have this is for you to have a relationship with Christ. Ano ang pumipigil sa atin? Ayaw ba natin na makatanggap ng mga ganong klaseng bigyan? Di ba? Mga kapatid, ito po ang gusto kong makita natin ngayon natin. Kung tatanggapin natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas,
you will never regret. Hindi mo sasabihin na nakadalo pa ako doon. Tinanggap ko pa si Jesus. Lalo yatang naghihirap ako, nagkaroon ako ng malaking problema. Bagamat totoo yun, magkakaproblema ka. Pero this time it's different. Bibigyan ka ng kakayahan how to overcome those things. Di ba? At kasama ka ng Panginoon. Kasama mo ang Panginoon to solve those things. Pero pag wala sa atin ang Panginoon, sabihin ko po sa inyo, ang gulo ng buhay. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung saan ka hihingi ng tulong. Eh sa hirap ng buhay ngayon. Di po ba? At ang isa pa sa nagpapahirap sa buhay dito sa lupa ay wala kang kasiguruhan. No? Hindi natin pwedeng sabihin na basta malakas pa ako. 20 lang ako. Siguro mauuna ka kaysa sa akin. Hindi natin pwedeng sabihin. Hindi rin natin pwedeng sabihin na, Pastor, okay ang work ko. Hindi ko na kailangan makinig sa Panginoon. O hindi ko na kailangan gawin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Okay ang aking work. I am well supplied. Pero hindi natin alam. No? Anytime, pwedeng mawala ang mga bagay na yung kiniklaim natin na atin. Diba? Yung buhay natin, yung health natin, yung wealth natin. Lahat ng bagay ay nakasalalay lamang sa Panginoon. Kaya dapat tayo po ay magpasalamat sa Kanya sa mga biyaya na Kanyang binibigay sa atin. And that's what makes Christianity exciting. Sapagkat ang Panginoon i-promise na lagi siya na magpo-provide lahat ng ating mga pangangailangan. Sa basketball nga, di ba, sa mga mahihilig sa basketball dito, masarap din yung nanalo ka dahil hindi dumating yung kalaban. Di ba? Sarap din yun. Manalo. Kaya lang, hindi ko malang pawisan. Pero wala nang sasarap sa palagay ko. Yung ikaw nakatira ng game-winning shot. Last, katulad nung napanood nyo ba yung laro ng Rain or Shine sa San Miguel? Nung Wednesday ba? Nakakainis, no? Akala mo panalo na yung ang ganda rin yung pagkakalamang ng Rain or Shine kasi labang, ang tawag dito, lamang ang San Miguel ng 12 points, no? Pero bubble ang Rain or Shine. Pero naitira, last 3 seconds, naitira ni Jumba. Awa. Awa yung tira. Ang sarap ng feeling nun. Diba? Kaysa yung simula sa simula, lamang ng 30. No, yung kalaban parang yung team ni Tatay Win. Pagkakalaban namin yung team nila, laging 30 ang lamang sa amin. No? So parang nakakaantok na. Diba? Mga kapatid, sa buhay na ito, when we are with the Lord, hindi ginagarantin, hindi pinapangako ng Panginoon na everything will be fine. Pero lagi niyang pinapangako, I will be with you. I will help you with. Okay? Kailangan lang natin ang Panginoon. So yun po ang makita natin dito when we are in Christ. No? Meron po tayong kaloob, meron kakayahan na ipagkakaloob sa bawat isa. Ang pangatlong clue na makikita natin is when we know the distributed gifts. Ano ba itong mga gifts na ito na paulit-ulit yung pinag-uusapan? No? Siyempre, pagka naisip natin ng gift, ang pumapasok agad sa akin din yung box na mayroong wrapper, no? At ano yung mga laman nun? Walya, album, salamin, di ba? Yun ang mga usually, sabon. Yun ang mga naisip natin sa gift. Pero itong gift na to ay kakaiba. No? Ito ay bagay na magagamit mo. So bagay mga gift naman nagagamit mo. Pero ito, bagay na magagamit mo. No? At hindi ito mawawala. No? Hindi ito maluluma. At hindi ito masisira. Okay? Hindi katulad pagkayon niya. Tuwalya, punda, umot. No? No? O kaya pagkain, nag-e-expire. No? Pero ito po, tingnan natin
Ang sabi dito sa verse 6, we have different gifts. Pansinin niyo yung salitang we have. Okay? Ang ibig sabihin niya, meron ka na. Hindi niya sinabing we will have. Ang sabi niya, we have. Ang ibig sabihin, nung tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, automatic, binigyan ka na agad ng different gifts. Okay? So ang sabi diyan, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So ito po ay ilan sa mga gifts na or kakayahan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay. So, sunod na verse, pansinin niyo itong 1 Corinthians chapter 12, verse 11. Basahin niya po natin. Ready? Begin. All this are the work of one same Spirit, and it distributes them to each one, just as He determines. Okay, ganito po ang gusto kong makita natin dito. Yung gift na meron po tayo ngayon, kung tinanggap natin si Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, yung gift na meron kayo, ang Diyos, ang Banal na Espiritu, ang nag-isip nun na ibigay sa iyo. He was the one who determined na ito para sa iyo. Ito ang makakabuti sa iyo. Okay? Kaya, ang gusto ko makita natin dito, hindi ka pwedeng mag-request. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, pwede bang ang gift ko ay katulad ng gift ni ano? Pwede bang ang ibigay mo sa akin na ito? Or, hindi mo rin pwedeng sabihin na, Lord, pwede bang isuli ko itong gift na ito? Kasi, hindi yata ito bagay sa akin. Diba? Pwedeng yun na lang. Tandaan niyo ito mga kapatid. Ang ibinigay na kakayahan natin, once na ma-discover natin ito, it is good and perfect for each and every one of us. Hindi natin siya pwedeng tanggihan. Hindi natin siya pwedeng pabayaan or kalimutan. The only way para ma-enjoy po natin itong gift na ito is to use it. Okay po? So, makakaasa kayo, mga kapatid, na yung kakayahan na meron kayo, ang Diyos ang nag-isip mo. Kaya binigay sa inyo. Hindi yung presidente ng Pilipinas o hindi yung pastor ninyo. No, bagay yata sa iyo yung ganito na lang gawin mo. Ang Holy Spirit ang nag-determine kung ano ang bagay sa iyo. Kaya kung ano yung ma-discover mo, bagay yan sa iyo. Okay? Next, ito po ang list of spiritual gifts based sa mga verses na makikita po natin sa Biblia. No? Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10, ito po yung mga gifts. Wisdom, knowledge, faith, healing, prophecy, discernment, tongues, interpretation, miracles. Sa 1 Corinthians 12:28, apostles, prophets, teachers, miracles, healing, administration, and tongues. And then Ephesians 4:11, apostles, prophets, evangelists, pastor, teacher. Then Romans 12:6-8, ito pong ating text. Prophets, serving, teaching, encouragement, giving, showing mercy. And then sa 1 Peter, hospitality, speaking, and serving. Lahat po ito ay 25 or 30. Pero, kung mapapansin nyo, may pare-pareho. Yung tongues, yung teaching. No? So, all in all, ito po daw ay 15. 15 na mga spiritual gifts. Ito po ang tandaan natin. No? Dito sa mga spiritual gifts nito, walang isang Kristiyano, lahat meron ito. May 15 na spiritual gifts. Kawawa naman tayo magkaganon, no? Kasi, kanya sabi sa Spider-Man, with great, power, comes great, responsibility. Pag dami na kung anong meron ka, mas matindi yung responsibility. Eh, ang sabi nga kanina sa verse na binasa natin, the Holy Spirit determines kung ano yung kakayanin mo. Kaya bibigay siya. Kaya ito mga kapatid, hindi tayo dapat mainggit kung halimbawa ang gift natin ay isa lang o dalawa.
Hindi tayo dapat mainggit kung ang gift ng katabi mo ay 5. Alam niyo kung bakit? Sapagkat, yun nga, pagdami ng gift, pagdami ng responsibilidad. Di ba? Kaya ako, I'd rather have 1 gift. Para isa lang yung aking talagang lilinangin, payayabungin. Di ba? Kaysa yung 5. Or 7. Okay? Pero kaya binigyan ng isang tao na, halimbawa, 5, kaya niya yun. Okay? Tayo, kaya isa, yun lang ang kaya natin. Kasi baka pagka di 2, baka mas stress tayo. No? Baka, yun nga, sabihin natin, ako, hindi pala maganda maging Christian. Ang dami responsibility. Okay? Nakuha niyo po ako. So ito po yung list. Hindi ko muna i-explain isa-isa kung ano yan. No? I-explain ko po yan sa mga susunod na Sunday. No? And then, ang last po na gagawin natin ay titingnan natin. No? Magkakaroon po tayo ng test kung ano yung ating spiritual gifts. At mamamangha kayo sa kung ano ang meron kayo. No? Na marirealize nyo, marunong ba ako nito? Pwede ba ito sa akin? Pagka ganun po ang reaction nyo, ibig sabihin, hindi mo pa siya na-discover. Pero meron ka nun. Kailangan mo lang i-develop. Okay? So ito po ang list of spiritual gifts. Meron pong 15 or more na ibinigay na kakayahan ang Panginoon sa atin. Tandaan niyo ito, walang Christian na lahat ay meron ito. Okay? At wala din Christian na walang kahit isa. Kahit isa meron po tayo dito. Depende sa nakita ng Holy Spirit na kaya natin. Okay po? And then, ang panghuli po na gusto kong makita natin, nakita natin yung divine giver, designated, granted, distributed gifts. The detailed goals. Last week, nakita po natin yung design ng gifts. No? At meron tayong 2 na nakita. Una, to equip the believers. And then, secondly, ay to exalt the Lord. No? Para mapapurihan ng Panginoon. Pero, nais ko pong dagdagan. No? Ano ba yung goal? Bakit tayo binigyan ng Panginoon ng gifts? Ang una, makita po natin. Sabi dyan, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. And so on and so forth. So, anong ibig sabihin po nito? Sige, next. To know your purpose in life. Binigyan ka ng kakayahan ng Panginoon para malaman mo ang dahilan kung bakit ka naandito sa lupa. Kasi kung babalikan natin yung talata, if your gift is prophecy, then prophesy. If your gift is teaching, then teach. Huwag kang mag-iba ng linya. Kaya, nung ako ay nagpunta sa Germany, marami pong mga Pilipino doon, nakakalungkot na mga walang papel. Ang nakaregistered lang that time ay 20,000 na mga Pilipino. Pero sabi nila, ang literal na dami ng mga Pilipino doon is more than 100,000. Ano nangyari doon sa 80? Yung mga undocumented. And one time, naglalakad ako, may nakasabay akong Pilipino. Sabi ko, saan ka galing? Sabi niya, naglinis ako ng bahay, maghapon. Kasi yun ang madalas na part-time ng mga Pilipino, naglilinis ng sa bahay, 10 rooms. No? Lilinisin mo yun for 8 hours. Tapos babayaran ka. Sabi ko, talaga? Gano'n ka nakatagal dito? Sabi niya, 10 years na ako dito. Sabi ko, yan ang ginagawa mo for 10 years. Yes. Malaki kita eh. Sabi ko, ano bang work mo sa Pilipinas bago ka pumunta dito? Civil engineer. Civil engineer siya. So, parang nakakalungkot yung gano'n, ano? Na civil engineer sa Pilipinas, pero pagdating doon, tagalinis ng bahay. Hindi ko naman minamasama yung ganong trabaho. Sa Germany, marangal talaga yun. No? Kaya lang, hindi yung pinag-aralan mo,
hindi yun yung hilig mo. Pero dahil sa hindi mo maiiwasan na pagkakataon, talagang hinarap mo na siya. Parang yun nga, sa mga may mahal sa buhay dito na OFW, talagang hindi talaga ganun madali, no, ang pagtatrabaho doon. No? May nakita akong meme sa Facebook, no, yung nasa ibang bansa ay walang makain, no, or ang pagkain konti-konti lang. Pero yung mga pinapadalan dito sa Pilipinas, no, talagang piyesta. Di ba? At alam niyo, maraming ganun talaga na nangyayari. Na yung mga taga rito hindi naiintindihan yung sacrifices, no, yung lungkot, no po, na nararanasan ng mga OFW. Kaya nakaka-believe yung mga, lalo na yung mga parents, no, na nakakatagal doon. Meron akong kapilito doon, 15 years na siya nanaan doon, umalis siya dito sa Pilipinas, yung bunso nila ay 2 years old. No? Yung panganay ay 12. 5 sila. Tapos, pag uwi ko dito, nabalita ako na stroke as namatay siya. Parang sabi ko, napaka-heartbreaking nun. Kasi lalo na doon sa 2 years old. Nung umalis yung nanay niya, ay wala siyang kumuha. Tapos makita niya yung nanay niya, patay na. Ganon ka-tindi. Ano po? Kaya, nakakalungkot, no? Pero, ganun ang mga Pilipino, resilient tayo. Pero ang point ko mga kapatid umaga, kung gusto mong malaman ang purpose kung bakit nandito ka sa lupa, tingnan mo yung mga gifts mo. Yung binigay sa iyo ng Panginoon. No? Nasabi nga ni Mark Twain, basahin niya po natin, ready? Begin. The two most important days in life are the day you were born and the day you find out. Diba? And then, nasabi pa ni Rick Warren, basahin niya natin, the greatest tragedy is not death, but life to life. Do you know the purpose of your life right now? Alam niyo ba kung bakit kayo kalikutan? Kung hindi niyo alam, balikan niyo yung kakayahan na binigay sa iyo ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit naandito ka. Ako po, mga kapatid, nung ako po ay 12 years old, wala akong kaalam-alam kung ano ang mangyayari sa akin in the future. No? Walang ako kamuwang-muwang na ako pala ay magpapasko after 5 years. No? Kasi ang plano ko noon, nung 11 years old ako, ang plano ko noon maging piloto. No? Tapos nakapanood ako ng TV na si James Bond. Napanood ko, sabi gusto ko rin maging detective. Parang ang ganda ng ano nun. May hawak na baril. No? Iba, ang dami kong pangarap na. Never in my wildest dream na ako po ay magpapasko. Na ito pala yung aking gift na binibigay sa akin. At may mga times po mga kapatid na nagdududa. Ngayon pastor na ako, dumadating yung time na nagdududa ako, ito ba talaga ang gusto ng Panginoon sa akin? Ang pastor. Pero yun, binabalik lagi ako ng Panginoon. The time when He told me that you will be a pastor. Kaya, yun ang nagbibigay sa akin ng encouragement. No? Yun ang nagtatanggal ng aking mga doubts and discouragements. Pagka pinapaalala sa akin ng Panginoon kung paano niya ako tinawag. At yun kaya, ito nakakapagsalita ako. No? Although hindi ganun kaayos. No? Pero, ang pasalamat ko sa Panginoon, no? may tinuturo siya sa akin na kaya kong sabihin sa bawat isa. Na naiintindihan naman ninyo yata. Diba? So, mga kapatid, ito po ang mahalaga na dahilan kung bakit binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon. To know your purpose in life. Kaya mo kayang gawin yung mga bagay na yan. Kaya sana huwag mong kalimutan na huwag mong iisang tabi. Sapagkat napakahirap ng isang tao na walang purpose. No? Ang sabi nga nung sa pang-quotation, ang pinakakawawang tao sa mundo ito ay hindi yung mahihirap,
Hindi yung mga walang makain. Ang pinakakawawa ay yung walang purpose. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Diba? God has given us spiritual gifts for us to know the purpose of our lives. Kaya mga kapatid, kung hindi mo alam ang direction mo sa oras na ito, hindi mo alam saan ka pupunta, kung ito bang aking ginagawa ay may sense, balikan mo yung gift na binigay sa iyo. Pero mga kapatid, ngayong umaga, kung wala pa si Kristo sa buhay mo, kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Kanya, I'm sorry to tell you will never see your gift. Kasi, yun nga lang, mga tao na may relationship kay Jesus, ang magkakaroon ng spiritual gifts. Kaya ang una muna dapat gawin, isuko muna natin ang ating buhay sa Panginoon Jesus. Okay po? So, yun po ang una na detailed goal, no, ng spiritual gifts. Yung to know the purpose in life. So, balik tayo sa yan. Okay. Ang sabi dito, sa Romans chapter 12, verse 4 to 5 ito, sabi niya, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we, though many, from one body, and each member belongs to all the others. Gusto ko makita natin dito mga kapatid, as we go to church, no? As we become member, no? Or members of the church, ito po ang pangalawang goal kung bakit binigyan tayo ng spiritual gifts. To know your part in the church. Okay? Hindi lamang para ipaalam ang purpose mo sa buhay na ito, kundi para alam mo ang dahilan kung bakit nandito ka sa church. Sabihin ko po sa inyo, marahil ito'y madalas nyo nang narinig. Hindi po aksidente na nandito kayo ngayon. No? Hindi dahil sa inimbita ako, or kinulit ako, or hindi dahil sa, ay wala kasi akong magawa, kaya ako pumunta dyan. Ginagamit ng Panginoon yung mga circumstances na yun para magkaroon tayo ng encounter sa Kanya. At yung encounter na yun, no, sa Panginoon, through the church, ipapakita niya yung spiritual gifts. No? Ipapakita niya yung purpose ng buhay natin. At ipapakita niya yung part natin sa church. Kaya po nandito tayo ngayon, no, mga kapatid. Una, para sambahin natin ang Panginoon bilang sarili ng Panginoon. Para sambahin natin ang Panginoon, no? Sapagkat siya ang ating tagapagligtas. No? At kung yun nga, hindi niyo pa tinanggap si Jesus, ito ang oras na dapat natin siya. Okay? And then, sa atin po, na tumanggap na dito, kung kayo po ay parang naliligaw, no? Parang, ano bang gagawin ko sa church? No? Bakit ba ako laging pupunta? Bakit ba tuwing Sunday na lang ay pupunta sa church? Bakit ang Hebrews chapter 10 verse 25, ang sabi niya, no, huwag niyong kalimutan ang pagtitipon. Bakit ganoon? No? Because you have a part in the church. Katulad ng katawan na sinasabi. Balik nga natin yung verse. Yan. Sabi diyan, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So, inihatulad ng Panginoon ang church sa isang katawan. Isang katawan, pero maraming mga body parts. Diba? Mga members. At magkakaiba ang function. Diba? Yung mata natin, hindi mo pwedeng gamitin yan na pandinig. Diba? Kaya nyo ba yun? Meron ba kayong kakaibang kakayahan na yung mata nyo ang pandinig? Diba? O kaya yung tenga nyo ang pangtingin? O panlasa? Itsura. Titignan nyo yung pagkain through your ears. Hindi pwede. Bawat parts po ng katawan natin, may kanya-kanya siyang function. Pero, ito ay nilagay ng Panginoon para magbuo ang isang katawan. Ganun din po sa church. No? Tayo may pinagsama-sama, iba-iba ang ating mga personalidad, iba-iba ang ating mga pinanggalingan, iba-iba ang ating pong kinalakihan, or iba-iba yung pagpapalaki sa atin.
Diba? Iba-iba yung paraan ng paglutas natin ng mga problema. Pero pinagsama-sama tayo dito ng Panginoon. Because all of us have a part to do. Kaya, ang gusto kong ipakita ng mga talatang ito, hindi tayo dapat mag-inggitan. Hindi po dapat tayo parang ma-discourage kung feeling natin parang wala tayong kakayahan. No? Or hindi tayo kasing galing kumanta o kasing galing magsalita. No? Or kasing dami ng pera ng isang tao yun. Hindi po dapat tayo malungkot. Because meron pong itinalaga ang Panginoon sa bawat sa atin na tayo lang ang makakagawa. Hindi po pwedeng gawin nung katabi mo o nung nasa likod mo. Ikaw lang ang makakagawa. Diba? Kaya, ang hirap pag wala ka. Diba? Parang sa isang banda, kahit na yung triangle, simple lang yun. Nung drum and bugle corps namin, sabi ko, gusto ko sumali doon. Kaya lang mahal ng drums. Ayaw bilhin ng nanay ko kasi ang mahal. Yung xylophone, mahal din. So may nakita ko, sabi ko, simple lang yun. Parang bating lang yan, bating. Sabi ko, pwede yun siguro. At alam niyo, pagkabinuo niyo yun, ang ganda ng tunog. At pag tinanggal mo yun, mapapansin mo, parang hindi kumpleto. Ganun din tayo mga kapatid. No? Dito sa church, pagka wala kayo, hindi kumpleto. No? Hindi kumpleto ang samahan. No? Pag wala si Alexa at si Natatay, wala nagagawa ng kape. Di ba? Hindi tama yung timpla. Pag wala sila. Nakuha niyo po, all of us have part. Kaya pag wala kayo, wala kape. hindi kumpleto ang ating lunch. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos sapagkat alam niya kung ano ang makakabuti sa atin. Alam niya kung ano ang makakabuti sa church at sa bawat isa. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, habang hinihintay natin siya, gamitin natin itong mga kakayahan ito. Sapagkat yun ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo ito. To use these gifts. Hindi niya ito binigay para lamang mag-display. Hindi niya ito binigay para lamang may masabi na nagbigay ako. God has given these gifts to you and me to use it. Are you using it? Do you want to use it? Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa salita mo na aming napag-aralan ngayon. Salamat po sa mga kakayahan. Salamat po sapagkat sa kabila na hindi kami karapat-dapat pagkalooban ito, ay plinano mo, Panginoon, bago pa likhain ang mundo ito, to give this to us. Help us, Lord, na itong mga 4 na krus na ito ang mag-lead sa amin para makita namin yung mga kakayahan na pinagkaloob mo. At dalhan ko, Lord, once na makita namin ito sa biyaya mo, tulungan mo kami na i-develop ito at gamitin ito, Panginoon. Sapagkat through this ay maluluwalhati ka namin at mapapalakas namin ang bawat isa. Salamat po sapagkat pinagkaloob mo ito to give us purpose in life. At para makita rin namin ang bahagi namin sa church. Para every time na pupunta kami dito, alam namin kung ano yung role namin. Hindi kami maiiwanan at hindi kami mawawala ng gagawin. Kaya Lord, nawa ikaw po ang magpala ng inyong salita sa buhay ng bawat isa. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.